Okay, magandang gabi sa ating lahat mga kaibigan. Isa na namang makabuluhang episode ng ating Papalaw with Paul Henderson. Okay, mga kaibigan, ngayon po ay araw po ng linggo. It's June 13. Happy birthday muna sa ating kapatid na si Lourdes Henderson. Mga kaibigan, isa pong letter sender yung ating bibigyan ng oras po ngayong hapon na to, o ngayong gabi. Talaga namang napakaganda ng istoryang ito, kaya isa ito sa mga reason kung bakit natin ngayon magbibigay ng oras. O bakit tayo magbibigay ng oras ngayon, no? Sa atin pong letter sender, syempre, ang bawat isa, mga kaibigan, sa atin po ay syempre nangangarap po. Nangangarap na bumuo ng masayang pamilya balang araw. Sino ba namang ayaw nun, di ba? Siyempre lahat tayo nangangarap na magmahal at mahalin ng taong inilaan para sa atin. Sabi nga sa isang kanta, Papalaw, love will keep us alive. Pero paano kapag ang taong pinangarap nating makasama habang buhay ay bigla na lamang pupunta sa kabilang buhay? Mga kapatid, pakinggan natin ang kwentong ito ni Roxanne nang minsang makasama niyang lalaking pinangarap niyang makasama sa pagbuo ng kanyang mga pangarap. Pakishare lang muna yung ating video ngayong gabing ito, mga kaibigan. Siyempre, para mas marami ho yung ating maabot. Okay? Simulan natin yung kwento, mga kaibigan, na dapat po nating ma-share sa ating mga kaibigan. Siyempre, sa mga tagapakinig natin, mga tagapagsubaybay. Mga nais mag-chat, mamaya may magbibigay din tayo ng yung mga nais ding magbigay ng ng mga payo, magbibigay tayo ng oras. Pwede kayong tumawag mamaya. Bibigyan natin yung number na pwede po ninyong matawagan. Dear Papa Love, binabati ko ang inyong programa, pati na din ang mga masugid ninyong subscriber. Papa Love, itago mo na lang po ako sa pangalang Roxanne. I'm 34 years old at kasalukuyang naninirahan dito po sa Rojas, Palawan. Bata pa lamang po ako, Papa Love, pinangarap ko na bumuo ng masaya at maayos na pamilya. Pangarap ko na makatagpo ng lalaking mamahalin ko at mamahalin din po ako. Lalaking kasama kong bumuo ng aking mga pangarap at lalaking kasama ko hanggang sa pagtanda. Papa Love, siguro naman ay bawat isa sa atin ay nangangarap ng ganong buhay. Namulat ako sa isang masayang pamilya. Papa Love, parehong guro ang aking mga magulang. Dali i-share lang natin yung ating yung ating video para mas maabot ng ng ating mga tagapagpakinig pa. Yan. Dami tayong binigyan ng share. Okay.
Sandali ako'y nawala sa aking binabasa. Saan ako? Ayun. Siguro naman, Papa Love, bawat isa sa atin ay nangarap ng ganong buhay, di ba? Namulat ako sa isang masayang pamilya. Parehong guro ang aking mga magulang, Papa Love, at nakita ko din kung gaano na nagmamahalan si Mama at si Papa. Kaya naman doon ay nagsimula akong mangarap na balang araw, Papa Love, magiging ganon din ang aking buhay pag-ibig. Hanggang sa mag-high school ako, Papa Love, doon ay nakilala ko si Ian. Kalilipat pa lamang niya noon sa aming paaralan. Naging tampulan kaagad siya ng mga babae sa campus dahil sa kagwapuhan niya, Papa Love. Aba talaga? So parang ako pala ito. Siyempre ako man din ay hindi mapigilan mapatingin sa kanya tuwing nagkakasalubong kami dahil sa sino ba namang babae ang hindi magkaka-crush kay Ian na crush ng bayan. Iyan din ang unang beses kong magkaroon ng crush, Papa Love. Unang beses kong maramdaman na kapag nakikita ko siya ay sekreto akong napapangiti. At nalulungkot naman kapag hindi ko siya mahagilap sa campus. Ibang tama nito Minsan, Papa Love, ay bigla na lamang may tumawag sa aking cellphone. Isang hindi pamilyar na boses, Papa Love. Bakit ganun ito? Nawawala-wala Ayun, okay. Minsan, Papa Love, bigla na lamang tumawag sa akin sa ang aking cellphone, o may isang tumawag sa aking cellphone, isang hindi pamilyar na boses ng lalaki. Ang bumati sa akin, makailang beses kong tinanong ang kanyang pangalan. Ngunit nahihiya naman siya, Papa Love, na sabihin dahil baka hindi ko na siya kausapin kapag matagal niya na daw akong tinitingnan. Ba talaga? Ngunit nahihiya siya, Papa Love, na makipag-usap dahil mukha daw akong mataray. Yes, Papa Love, mukha talaga akong maldita. Parang aurahan ni Alessandra De Rossi. Pero may pusong malaanghel o Angel Locsin. Ba talaga? Maging sa school ay patuloy kami nag-uusap, nagte-text hanggang sa si Tadhana na ang gumawa ng paraan na maglapit sa aming dalawa ni Secret Texter. Palabas na ako noon ng campus nang bigla siyang tumawag, Papa Love. Kaya naman habang naglalakad ay sinagot ko na lamang ang phone. Di bali nang madapa sa hindi naman kalayuan ay napansin ko ang lalaking papalabas din ng gate at may kinakausap sa phone. Unti-unting luminaw ang mukha niya at doon, Papa Love, napagtanto na si Ian pala ito, ang aking kausap. Noong una, kahit nag-expect na ako, iniisip ko pa din na baka may iba lang siyang kausap, pero habang palapit ng palapit, ang bawat salitang naririnig ko mula sa phone ay sumasabay din sa buka ng bibig niya o sa bibig ni Ian. Doon ko na nakumpirma na si Ian nga ang aking secret texter. Nang magkasalubong kami ay tila binuhusan ako ng malamig na tubig, Papa Love. Hiyang-hiya ako. Hindi ako makapagsalita at ganon din si Ian. Tumagal ang katahimikan, Papa Love, sa aming dalawa hanggang sa ako na ang unang nagsalita. Mala question and answer ang naganap, Papa Love. Dumaan ang mga araw, unti-unti din kami naging komportable sa isa't isa.
Lumabas din ang kakulitan at kadaldalan niya, Papa Lab. Ngayon, ang madalas na nagsasalita sa aming dalawa ay siya na at ang maraming kinukwento. Every time, Papa Lab, na magkasama kaming dalawa, pakiramdam ko ay ang swerte-swerte kong babae. Dahil sa buong campus, ako ang nakakatch ng atensyon ni Ian. Hanggang sa naging opisyal na kaming magjowa, Papa Lab. Sa kabila naman ng pagiging mag-boyfriend namin ni Ian, hindi pa din naman namin pinababayaan ang aming pag-aaral. Ginawa pa nga naming inspirasyon ng isa't isa. Mabilis na lumipas ang panahon. Nang makapagtapos na kami ng high school, ay sabay naman kaming nagpa-enroll sa isang kilalang universidad sa Palawan. Kumuha siya ng BS o Bachelor in Science in Civil Engineering at ako naman ay kumuha ng Bachelor of Science in Tourism. Noong una ay palagi pa kaming nagkikita. Pagkatapos ng klase ay sabay kaming umuwi o kung minsan naman, Papa Lab, ay kumakain kami sa labas sa paborito naming Jollibee. Unti-unti ang naging busy kami sa mga subject namin. Bihira na lamang kaming nag-uusap at nagkikita dahil sa kailangan naming unahin ang pag-aaral. Hanggang sa napansin ko na unti-unti na rin nagiging dry ang response sa akin, Ian, sa tuwing tinatanong ko siya sa pamamagitan ng text. Kung minsan naman kapag gusto ko siyang kausapin ay palagi niyang sinasabi na busy ako. Iniisip ko na lamang noon, Papa Lab, na talagang mahirap ang kurso niya at kailangan kong unawain dahil kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral. Ganun pa man ay hindi pa din nawawala ang suporta ko sa kanya bilang dakilang girlfriend. Pero Papa Lab, hindi ko malilimutan. Isang araw inaya ako ng mga kaibigan kong babae na gumimik. Agad akong nagpaalam kay Ian pero wala itong sagot. Hinayaan ko na lamang iyon, Papa Lab, at alam ko naman kasi na hindi siya magagalit dahil kaibigan ko naman ang mga kasama namin. Pagpasok sa bar, gulat na gulat ako nung tinuro ng isang kaibigan ko si Ian at mga barkada nito na nalapitan siya o sa halip na lapitan siya ay patago akong lumakad papunta sa table namin dahil gusto ko siyang obserbahan noong mga oras na iyon. Patuloy sila sa pag-iinom at maya-maya ay lumabas na siya. Ilang minuto ang nakalipas, Papa Lab, ay agad itong bumalik. Halos manlumo ako nung pagbalik niya ay may kaakbay siyang babae. Isang sexy at magandang babae, Papa Lab. Pilit kong iniisip na baka kaklase lamang nila yun. Pero habang tumatagal ay pahigpit ng pahigpit ang yakapan nilang dalawa. Hanggang sa kitang-kita ko mismo ang paghalik ng babae kay Ian. Doon na ako tumayo, Papa Lab, at mabilis na lumapit sa table nila. Wala na akong nasabi pa at isang malakas na sampal ang ibinigay ko kay Ian. Papa Lab, dali-dali niya akong hinabol palabas at noong mga oras na iyon ay nakipaghiwalay agad ako sa kanya. Papa Lab, lumipas ang mga araw. Nakailang beses niyang gustong kausapin ako at humingi ng tawad. Pero hindi ko siya kinakausap. Siya ang unang taong nagparamdam sa akin ng heartbreak. Makalipas ang ilang buwan ay inayos ko ang sarili ko. Itinoon ko na lamang ang atensyon ko sa pag-aaral. Patuloy din sa pangungulit sa akin si Ian.
Kapag naaalala ko lamang ang ginawa niya ay galit na galit ako at nararamdaman ko hanggang sa tinigilan din niya ako, Papa Lab. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapagtapos ako sa aking pag-aaral. Agad akong naghanapan ng trabaho at sa awa naman ng Diyos ay nakapasok ako sa isang kilalang hotel sa Puerto Princesa. Sa pagdaan ng panahon, Papa Lab, tila ba nakalimutan ko na kung paano kiligin, kung paano magkaroon ng crush dahil natuon ang atensyon ko sa pagtatrabaho. Nagbunga naman iyon dahil nagkaroon na ako ng isang posisyon sa aking trabaho. Matapos si Ian ay hindi ako muling nagkaroon ng kasintahan. May mga ilang nanligaw, naglakas loob, pero ni isa sa kanila ay wala akong magustuhan. Isang araw, Papa Lab, sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling nag-cross ang aming landas. Naka-check-in siya sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Malayo ang itsura niya kesa sa dati, Papa Lab. Mas lalo siyang gumwapo at gumanda ang kanyang pangangatawan. Sa muling pagkikita nila ay nakaramdam ako ng kakaiba. O pagkikita namin ay nakaramdam ako ng kakaiba, Papa Lab. Bumilis ang tibok ng aking puso na tila ba may maliit na apoy na unti-unting nabubuhay sa loob ng aking kaloob-looban. Kaya naman, Papa Lab, sa halip na mabilis na makaiwas ay natulala ako. At bago ko napansin na malapit na siya sa aking kinatatayuan. Ang galit na naramdaman ko sa kanya noon ay tila ba napalitan ng galak sa muli naming pagkikita. Diba sabi nga nila, Axel, kapag sa ikalawang pagkakataon, mas mainit at mas masiklab. Talaga naman. Nagkaroon muli ng komunikasyon kami ni Ian, Papa Lab. Inamin niya sa akin na natukso siya noon at mula nang magkahiwalay kami ay napakalaki ng kanyang pagsisisi. Dahilan para hindi niya magawang maghanap ng ibang babae. Dahil hanggang ngayon, Papa Lab, ako pa din daw ang hinahanap-hanap niya. Ako man din, Papa Lab, aaminin ko na si Ian pa din ang lalaking nagpapatibok ng aking puso. Kaya naman, Papa Lab, hinayaan ko na lamang ang sarili ko na muli siyang mahalin. Nagsimula kaming muli at ilang buwan lamang ay muli kaming naging magkasintahan. Sa pagkakataong iyon ay ipinakilala ko siya sa aking mga magulang at ganon din ang ginawa niya. Lumipas ang mabilis na 10 taon, Papa Lab, ay naging masaya kami sa aming pagsasama. Hanggang sa isang araw, napansin ko ang panghihina ni Ian. Papa Lab, iniinda nito ang matinding pagsakit ng kanyang tiyan. Noong una ay simpleng pagsakit lamang iyon na hanggang sa napapadalas na yung pag-iinda niya ng kanyang sakit, Papa Lab. Noong una ay pinili ko siyang magpatingin sa doktor. Ngunit, Papa Lab, naging makulit siya. Kabag lang daw iyon. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Kaya pinasya na namin na ipatingin siya sa isang doktor. Papa Lab, doon na namin nalaman na stage 2 na ang kanyang colon cancer. Papa Lab, takot na takot ako noon dahil sa sitwasyon ni Ian, pero sa kabila noon ay nilalaksan ko ang aking loob. Sabay naming lalabanan ang sakit niya. Dumaan siya sa maraming gamutan, ngunit tila ba walang nangyayari. Papa Lab, patuloy lamang sa paglaki ng kanyang cancer. Naging mabilis din ang pagbabago ng kanyang katawan. Mabilis siyang pumayat. Naging mas madalas pa ang pag-inda niya ng sakit. At sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan, Papa Lab, ay palihim lamang akong umiiyak. Papa Lab, hindi niya pwedeng makita ang kalungkutan ko. Gusto kong makita niya na masaya lamang ako upang hindi siya mapanghinaan ng loob.
Isang araw, Papa Lab, kinausap niya ako. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng luha sa aking mga mata sa mga salitang binitiwan niya, Papa Lab. Kapag dumating daw ang panahon na mawawala siya, dapat ay ipagpatuloy ko ang aking buhay. Maghanap daw ako ng lalaking pupuno ng mga kakulangan niya. Lalaking kasama ko hanggang sa pagtanda, dahil hindi siya ang lalaking iyon. Mariin kong kinontra ang mga sinabi ni Ian, Papa Lab, dahil sa lahat, siya lang ang lalaking pakakasalan ko at kasama ko hanggang sa dulo. Papa Lab, magkahawak pa ang aming mga kamay sa pagtulog noon, at kinabukasan, paggising ko, Papa Lab, ay hindi ko na maramdaman ang tibok ng kanyang puso. Papa Lab, wala na ring hangin na lumalabas sa kanyang ilong. Wala na siyang pulso. Sa araw na iyong kinumpirma ng doktor na wala na, Papa Lab, ang lalaking pinakamamahal ko. Papa Lab, wala nang sasakit pa sa mawalan ng taong pinakamamahal mo. Para akong natanggalan ng isang pakpak. Hindi ko alam kung papaano ako lilipad o magsisimula ulit. Sa paglipas ng mga taon, Papa Lab, mabilis lamang ang 3 taong nakalipas. Hanggang ngayon ay dala ko pa din ang sakit ng pagkawala ni Ian. Hanggang ngayon, Papa Lab, ay hindi ko pa din tanggap ang pagkawala niya. Siya pa din ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, kahit nandoon na siya sa kabilang buhay. Papa Lab, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagala, Roxanne. Maraming salamat kay Roxanne, syempre, sa pagbahagi mo ng iyong kwento dito po sa ating palatuntunan, Papa Lab with Paul Henderson. Syempre, may niready akong advice, mga kaibigan. Sana pakinggan niyo. Mga kaibigan, tunay ngang ang wagas na pag-ibig hindi magbabago, hindi mababawasan. Dumaan man ang maraming taon, sabi nga sa isang kanta, love will keep us alive. Pero paano kapag ang pinakamamahal nating tao ay biglang kukunin sa atin ng Diyos? Napakabigat ata noon, syempre. Maging ako man, hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nangyari yun, syempre at huwag naman sana. Kaya Roxanne, gaya ng sinabi ni Ian, tuloy lamang ang laban ng buhay. Tuloy ang anumang pangarap na gusto mong abutin. Hindi biro ang pinagdaanan mong pighati. Pero para sa akin, unti-unti mo lamang tanggapin na kung minsan ay may mga bagay at pagkakataon na hindi natin kontrolado ang lahat, lalong-lalo na ang buhay. Pero you know what? Lahat ng yan may purpose ang Panginoon. Lahat ng nangyayari sa iyo ay may dahilan, at ang lahat ng nararanasan mo ngayon, yan ay magiging lakas mo sa pagharap mo sa panibagong buhay. Once again mga kaibigan, this is Paul Henderson, ang inyong Papa Love, at maraming salamat sa mga sumama sa akin nakinig sa kwento ni Roxanne. Maraming salamat po. Thank you.